You know, for today's video nga ay magluluto tayo ng Bicol Express. Syempre lahat ng aking piyesang kakailanganin ay naka-prepare na. Bali 800 grams nga lang pala ng baboy ang aking lulutuin dahil 5 lang naman kaming kakain. Kaya tara, simulan na natin. Bali dito nga ay pinainit ko lang yung kawaling paglalagyan natin. Pagkatapos nun isasalang natin yung baboy at papalabasin natin yung tubig niya. At yung tubig na lalabas sa baboy, yun ang magsisilbing magpapalambot sa kanya hanggang magmantika na siya para makuha natin yung texture na gusto natin. At pasintabi na rin nga pala sa mga kapatid nating Muslim na hindi kumakain nito. Pasensya na po kayo. At dito nga, hinahalo ko lang siya ng hinahalo para pantay yung pagkakaluto niya bago ko naman ito takloban. Makalipas nga lang ang 4 na minuto, ibahadya kong hahalu-haluin para pantay na pantay yung pagkakaluto. At sa parting to nga, medyo natuyo na yung tubig niya at aalalayan ko na lang ng paghalo-halo nang hindi masunog yung ilalim. At pagmamantikain nga natin siya nang mag-isa siya sa sarili niyang mantika. At sa parting ito nga nag golden brown na nga yung ating baboy at lumabas na rin yung mantika niya, kaya isasalang na natin yung bawang at sibuyas natin. Huwag mong lalagyan ng luya dahil mag-iibang lasa niyan. Baka imbis na Bicol Express ang kalalabasan, papaitan. At pagtapos nga natin mag-isa yung bawang, sibuyas at alamang, tsaka naman natin isusunod yung pangalawang piga ng gata. Saka natin tatakpan at hihintayin lang natin na medyo lumambot na yung ating karne bago natin ilagay yung ating kakang gata. Bali dito nga, itinimplahan ko na siya ng paminta. Pag ganitong putahe nga, tinitira ko. Hindi na ako naglalagay ng kung ano-ano. Isang 4 cubes lang, sapat na para mapalasa yung putaheng gagawin ko. Nasa inyo naman kasi yan kung paano nyo papasarapin yung putaheng niluluto nyo. Para sa akin kasi, yung bawang, sibuyas at alamang, sakto na. Lagyan mo pa ng gata, tablado na. Bali dito nga, unti-unti nang natutuyo. Inilagay kong pangalawang piga ng gata. Hinahalo ko lang ng hinahalo dahil ayaw kong matutong yung ilalim. At nung sa tingin ko nga, tama na yung lambot niya. Tsaka ako pa lang nilagay yung kakang gata at hahayaan ko lang tong pagmantikain. Siyempre, hihinaan na rin natin yung apoy nang hindi agad masunog. Bali sa parting ito nga, hininaan ko na rin yung apoy at hahayaan ko siyang maluto sa low heat nang hindi mabigla yung gatang nilagay natin. Mapalabas natin yung gusto natin na nagmamantikang Bicol Express. At nung napansin ko nga na medyo lumalapot-lapot na at naglalabas na rin ng mantika, panahon na para ilagay natin yung siling almoranas dahil hindi magiging Bicol Express yan kung walang sili. Medyo papakapitin nga lang natin yung lasa ng sili at hahayaan nga lang natin sa loob ng 20 seconds at goods na yon. Yun lang, salamat!